Hello everyone. Welcome sa episode 3 ng ating series na Pentatonic series. At ayun, konting recap lang tayo about dun sa last na episode natin. So, meron na tayong 4 patterns ng A minor pentatonic. Okay, so ito 'yon. First pattern. Second pattern. Third pattern. Fourth pattern. At ito yung last pattern, yung pinakamadali. Same lang nila dito sa ano. Ito yung yung fifth pattern. Katabi lang siya ng first pattern. Okay? So, ganun pa rin ang procedure nun kapag pinapractice kayo. Kailangan one at a time na one pattern at a time. And then, ayun, maisingit ko lang guys sa mga nagtatanong ng ano ba yung major scale ng pentatonic is, for example, ito yung A minor pentatonic. Sa A kayo nagsisimula. Tapos ang second note nyo is yung C, which is the root. Pagka major, yan yung root. Pagka minor, ito yung root. Pagka major, ito yung root, C. So, ito yan, di ba? I-replace nyo lang yung A ng C. Ito yung C. So, sa C lang kayo mag-start. Ang starting point nyo lang ay C. Yun na po ang kanyang major. Para mas malinaw sa inyo yung tunog, pakinggan nyo. Ito yung minor. Ito yung major. Yun ang major. Minor. Major. Minor. So, ayun po. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tuturuan ko po kayo mag-bend. Nang sa ganon, nagagamit nyo na sa pag-i-improvise yung tinuro ko. Halimbawa sa first pattern. Halimbawa, ito pala yung na-memorize nyo. Last time, tinuro ko na yung pag-vibrato. Ngayon naman ay yung pag-bend. Okay. At later on, tuturuan ko na kayo kung paano mag-improvise gamit ang A minor pentatonic. Alright. So, ang pagbe-bend po ay ginagamitan po yan ng ring finger. Ito. Ayan. Bale, kapag ginawa nyo ng isang finger lang yan, mahirapan kayo. Kailangan may tumutulong. Itong middle finger. Yan, tutulungan mo yan. O minsan, kapag matigas yung makapal yung gauge ng string or matigas yung string, tutulungan mo rin siya ng point finger. Ayan. Pwede pagka-bend, sabay vibrato. Okay, so saan ba dapat nagbe-bend kapag nagba-backing tracks tayo ng A minor pentatonic? Basic position bending lang po ang
ituturo ko dahil minsan may part na kung ano yung hindi madalas binibend, may mga progression na kailangan i-bend yun. Pero ito, basic lang. Okay? Ito yung common, I mean. So, common to. Magbe-bend po tayo rito sa key of D, note D, dito sa G string. Tapos, pwede rin dito sa C note. Dito rin sa G string. At octaves lang. Pag sinabi octaves, yung parehas lang niya. So, pwede rin dito. Pwede rin dito. At pwede rin sa G note. Okay. Ulitin ko. D, C, D, C, G. Yun po ang mga note na pwede nating i-bend kahit sa ang posisyon dito. So, for example, G, D, and C. Ayan. Yun po yung mga note na pwede nating i-bend kapag nasa basic na backing tracks tayo ng A minor, pentatonic. So, kahit saan dito yon. Okay. 3, 2. G. Basta after kayo magbe-bend, kailangan may kasamang vibrato. Dahil kapag pagka puro bend lang, kulang yung tunog eh, parang andal. Okay. Pero pag may vibrato yan, 'di ba? Hindi ka magtutunog beginner. Basta tandaan nyo lagi, every time na mag-vibrato kayo or magbe-bend, doon lang lagi sa pinagtigilan nyo na note. O, halimbawa, tumigil kayo rito sa lagyan natin ng backing tracks. Dito sa D, tumigil kayo. Tumigil sa C. Tumigil sa G. Ayun guys. So, importante rin guys na alamin nyo kung ano yung mga notes na pinipindot nyo. Lima lang naman yan. A, C, D, and E, at G. So, dun sa mga pattern na yun lang yung mga notes na tinatapakan nun, yung mga pre-practice natin. So, 5 lang yun. Nakakatulong din yun para ma-memorize nyo yung notes sa fretboard. Kasi, same lang naman yan. Halimbawa, ang katabi ng A ay B, ang katabi ng B ay C. So, kapag nasa ibang lugar kayo, halimbawa dito sa A kayo, di ba? B, C. Ganun din sa D, E flat, E, and then F. Sa mga sumusubaybay ng series, kapag nagawa nyo na yung 2 episode hanggang dito sa 3, I guarantee you next week isang week lang makakapag-improvise na kayo ng solo sa YouTube. Makapag-backing tracks na kayo. So, ayun, sa mga nagtatanong kung anong backing tracks itong ginagamit ko, ito po ay A minor pentatonic backing track dito sa YouTube. I-type nyo lang guys. Ayun. So, see you next time sa
episode 4 natin about dito sa pentatonic. Paano tayo eh? Inuna ko muna yung mga scales. Inuna ko muna yung scales bago yung licks. Okay? Para ma-memorize nyo muna yung mga patterns. So, kung ikaw ay nakumpleto mo na yung 5 pattern, okay, pero hindi ka pa rin marunong mag-improvise, kita na lang tayo sa episode 4. Okay? Doon ko na ituturo yung phrasing. For example, phrasing at saka yung targeting note. Okay, for example, ito. Ang backing tracks po natin, ang chord natin dito ay A minor, F, C, G. So, mga ganun. Sa next episode, tuturo ko yung mga ganun. Kung saan yung pagbe-bend. Halimbawa, ganito ang progression ng chord. Ayan. So, guys, ano lang. Ngayon, marunong na kayo mag-scale. Marunong na kayo mag-bend, mag-vibrato. Pwede nyo nang magamit yung isang pattern nyo sa backing tracks. Halimbawa, ito pa lang yung memorize yung backing tracks. Ito pa lang yung memorize yung pattern. Pwede nyo nang i-apply yan. Pwede na kayo mag-backing track sa YouTube. Tapos i-apply nyo na yung mga pagbe-bend at vibrato. At tandaan nyo lang lagi yung mga sinabi kong note na tatamaan kapag magbe-bend. Which is yung D, yung C, at yung G. Next time ko na ituturo to. Next time na yun, guys. Dito muna tayo. So ngayon, alam nyo na yan. Lagi nyo tatandaan, guys. Okay. Ito, wag nyo kakalimutan to. Dahil nagagamit nyo na yung gitara nyo. Ito lang, piece of advice lang. Kapag emotional kayo, dali nyo sa gitara. Okay. Ibigay nyo sa gitara. Ibuhos nyo sa pagigitara pag emotional kayo. Okay. Kaysa lumabas sa salita, kaysa lumabas sa actions, labas nyo na lang sa gitara nyo. Dahil ang emotion naman kasi natin ay pansamantala, lumilipas. So mas mabuti nang ilagay nyo sa gitara, ano pa kayo, may enhance pa yung pagigitara nyo dahil ang pagigitara naman is based sa emotion. So ginagamitan ng feelings kapag nagigitara. So, halimbawa, galit kayo, gitara ka. Okay? Masaya ka, maggitara ka. Malungkot ka, maggitara ka. Yun lang, guys. So, yun lang. Maraming salamat sa 3,000 na nag-follow sa akin about dito sa guitar content. Sana wag kayong magsawa sa akin sa panonood. At patuloy sana ang inyong suporta sa aking pagtuturo. At sana ma-follow nyo rin yung iba kong social media na page like Facebook at YouTube. Ayun lang, guys. Ingatan kayo ng Panginoon lagi, guys. At yun lang. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pakikinig. At masaya ako na natuturuan ko kayo. Masaya ako na nag-i-improve kayo. Okay? So, yun lang, guys. Maraming salamat. Ciao.